What is up sa inyo mga Gino at Binibini? Welcome sa isa na namang reaction video sa isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra. Bayad kaya ang OT at night differential ni Andeng sa pagsugod nila kay Ibarra? Ano kaya ang magiging reaction ni Kapitan Tiago at ni Tia kapag nakita yung cosplay nila Clarissa at ni Clay? O huwag na natin panoorin. Huwag natin patagalin. Panoorin na natin. Ako lang sa buong San Diego ang may kakayahan na magpakilos nun. Nakayabang ang yumauna ating ama ang nagturo sa akin. Na tinuro naman sa kanya ni Don Saturnino Ibarra. Ay, sigaw mo pa na marinig ni Elias ang plano niya. Salamat. Ay, magbabantay lang ako dun, ha? Fidel, samahan mo. Yan! Yahoo! Yung totoo nga, mahal. Gwapo ba ako? Katawa-tawa nga ba ang aking wangis? Kamukha mo yung tatay mo. Kino-cosplay niya ba si Kapitan Tiago? May bigote eh. Kiss! Kiss! Ayan na! Si Clay nga nakaapat eh. Ano hanggang hug na? Hug is life na naman kayong dalawa. Ayan na, iba na. Ganun mo lang na konti. Ibiyang! Ayan, nag-gather na ng intel. Sumbong mo naman kay Ibarra, Elias. I-report mo naman kay Ibarra para naman kung others, oh. Alis ka na dyan, Elias. Baka ako mapahamak sa'yo. Grabe naman yung lakas ng ilaw na ito. Lakas ng ilaw, oh. Meron ba dyang tindahan? Ano ba meron dyan? Yan! Yan ang hinihintay ko eh. Ha? May paayuda tayo kay GMA, mga kasaklay. Ang binibinigay. Bantay kunwari, oh. Bantay sa lakay. Ikaw ba hindi naiingit sa kanila? Lalo, naalala ko bigla yung sinabi ni Piloso Potasio, no? Nag-overthink ako sa kalagitnaan doon, ah. Hindi kaya si Piloso Potasio to si Fidel? O may connection ko siya kay Piloso Potasio? Ano ba nangyayari? Grabe. Aris, huwag ka mag-overthink. Manood ka na lang. Piloso Potasio kasi eh. Bakit ba tayo binigyan ng ganong info eh? Ay, dahil tuloy-theory na nagliliparan sa TikTok. So, tuloy na natin, Aris. Huwag ka na mag-overthink. Babaeng napupusuan mo? Meron. Talaga? Meron. Siyempre. Oh, malas niya naman. Joke lang. Ikaw naman. Ikaw lang ba pwede mang asar? Anong sense of humor? Yun, lumalaban ng asar si Clay, ha? Bueno. Ano ba, Fidel? Uupo ka ba? Tatayo, uupo ka. Ano ba? Hindi ko na maintindihan. Nakaupo ka na, Fidel, eh. Ba't tumayo ka ba? Ano ba? Umabsent ka na naman ba? Nag-private session na kayo ni Ibarra. Hindi pa ba sinabi ni Ibarra kung anong mga moves ang dapat gawin? Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan yan. Uy, grabe naman, Clay. Sandali, Binibini. Yan! Anong meron sa akin pagmumukha? Yan, ilapit mo pa, Fidel. Ingud-ngud mo ba? Ngud-ngud kita. Kung ako nandiyan, tinanong. Ano daw? Mukhang ano? Mukhang ano? Ulit nga. Teka, ano daw? Mukhang effect. Ano daw? Mukhang effect? Ano mukhang effect? Effect? Magka-generation tayo, hindi ko gets ah. Ano ibig sabihin ng effect? Ala! Secret. Pag makulit, pangit. Yan. Ayan na, ilapit mo pa. Ilapit mo pa, boy. Sinasabi ko na kape. Nasaan si Maria? Tulong naman. Kapitan Tiago naman eh. Ayun na, Kapitan Tiago. Konti na lang eh. Gumagano na si Clay eh. Ganda na ng posisyon ni Fidel eh. Nakagano na. Kapitan Tiago, wrong timing ka naman eh. Kakanceling ko to si Kapitan Tiago eh. Ano ba Facebook page nito? Sinasabi ko na kape. Yari. Yayakapan pa. Kino-cosplay mo ako. Sinasabi ko na. Hayaan niyo ako magpaliwanag. Talagang magpapaliwanag ka. Wala Nakakaya na. ka. Tingnan mo kasuotan mo. Halika na. Hindi ka Tio, man. por favor. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Crisostomo. Don Tiago, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. At ikaw, huwag ka rin makikialam dito. Lalo ka na, sampit ka lang. Uy! Easy! Labis-labis na ang pangingialam mo sa aming buhay. Tayo na. Naghihintay na ang tiyang mo sa karwahe. Tio, patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ako kay Maria Clara nang hindi niyo nalalaman. Ikaw ang aking iniisip. Yeah! Will you be alright? Are you alright? Nais mo bang samahan na kita pa uwi?
Hindi na, pre. Okay na. Clay naman, ayaw mo naman pagbigyan tong bata namin. Ito nga. Tawaran niyo ako, may papa. Grabe yung buhok ni Ngunit Clay, yun ah. lamang ho, naisip namin paraan. Cream silk model yan, Clay. Talagang susuungin niyo pa ang panganib ng gabi para lang sa lalaking yon? Eh, mahal nga. Hindi naman maglalakas loob yang umalis kung hindi nasulsulan ng iba. Trabida talaga si Tino. Mestiza de sangre. Nakahawig ni Fidel. Uy! Si Lilita. Napakaganda mo. Ay, magdasal nga kayo. Naririnig ko kayo. Teka nga, Kapitan Tiago, matanong ko lang, no? Ilang taon na ba to si Clarita? Grade school ba to si Clarita? Ba't ganyan? Grabe naman kahigpit. Dalaga na yung anak mo, Kapitan Tiago. Hindi ako makatulog pagkatapos kong babasa ang buong nobela. Buong nobela? What the hell? Buong nobela? Natapos mo na? Isang upuan. Itatago mo yan, ha? Pag nakita na naman ng papa mo niyan, magdadasal na naman tayo. Hindi niya lubos na naranasan ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagsakripisyo pa rin ng papa para sa pag-ibig niya sa akin. Kaya pala ganun si Kapitan Tiago, eh. Kulang sa ano, eh. Baby time. Kaya mainitin ulo. Alam mo ba ang mangyayari sa amin ni Crisostomo? Pahula Patawarin ka ako pa. ng simbahan, ngunit aasa ako sa iyong mga hula. Huwag kang mag-iimbento, Clay. Huwag kang Mamula mag-iimbento. nga pala ang press release ko dito. Kung hindi talaga endgame tong si Maria Clara at Ibarra, nako, salamat na lang sa lahat. Ganda ng cafeteria nila. Itong sasabihin ko, huwag mong kakalimutan. Walang Spoiler. pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Miss Infantes, Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Grabe, ang lalim ng binitawan ni Mr. Torres, ha. Walang dalawang nagmamahalan na magtatagumpay sa masalimuot na lipunan na to. Paisip tuloy ako, kaya ba dumadami ang mga broken family natin? Dahil sa lipunan na meron tayo ngayon. Elias! I-report. Yan Sino? ang sinasabi ko, Elias. Sino kayo? Grabe naman. Bakit kayo pumasok sa aming bahay? Pakadaming kandila niyan, mga dong. Isa akong kaibigan ng senyor. Baka magkasunog kayo. Mahalaga lang sasabihin sa kanya. Sandali lang. Si mga dong, ang dali ka usap, eh, no? Pangako, hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir. Hindi ka nga pwede makialam dyan. Audience ka dapat, eh. Pakialam ka ng pakialam play, eh. Kaya lalo napapahanap ng dalawa, eh. Patulala talaga ako dun sa sinabi ni Mr. Torres. Ano kayang pwede nating gawin para mas maging maayos ang ating lipunan? Isang rason kung bakit maraming broken relationship is pag nagkakaroon ng LDR. O, meron diyang LDR na yung isang partner nag-abroad, tapos yung partner niya naiwan dito, tapos nagkaroon na ng third party, kung sino man sa kanilang dalawa, di ba? O, sabihin nyo hindi. Meron dyan yung dalawang parents, umalis, yung anak, naiwan, hindi na nagabayan hanggang sa pariwara na. Parang ang nagiging punot dulo nito is yung pag-abroad ng mga Pilipino sa ibang bansa, no? Kung tayo ba dito na lang nagtatrabaho? O, kasi walang magandang trabaho dito. Bakit walang magandang trabaho dito? Dito papasok talaga yung isa nating pinaglalabang advocacy. Napalitan yung ating 1987 Constitution. Sabihin nyo ang problema ng Pinas, most probably connected siya dahil sa ating bulok na 1987 Constitution. Ay,
nako, sinasabi ko sa inyo, kung tayo ba nagpapalit na to a federal parliamentary with open FDI. Kung tayo naka-federalism, di sana hindi tayo nagsisiksikan sa mga highly urbanized cities. Dapat kalat yung growth. Hindi buong kaban ng bansa natin natatransmit sa central office na kung saan sila yung nagde-decide kung magkano lang yung ibabalik nila papunta sa mga region. Sa federalism, may equal opportunity yung growth bawat region. Hindi heavily dependent sa national government. Hindi na sana nagtatraffic dyan sa EDSA kasi lahat ng mga taga-probinsya sumusugod sa highly urbanized city. Tapos dyan nagtatrabaho. Di sana, dito na lang kami nagtatrabaho sa mga probinsya namin. Tapos, pigil na pigil kayo nang papasok ng mga foreign investors para magnegosyo. Beshi, ano bang ginagawa natin ngayon? Pinupuntahan natin yung mga trabaho sa abroad. Ayaw nyong papasukin yung mga foreigners para mag-business dito at magbigay ng maraming trabaho sa atin. Punta naman tayo ng punta dun sa kanila. Dun tayo naghahanap ng trabaho na pwede naman nilang itayo dito. Napaka-restrictive lang kasi ng ating konstitusyon. Sasabihin nyo, di dumami lalo yung corrupt. Kaya nga dito, papasok yung parliamentary system para mas umangat yung talagang may alam at may kakayahan na mamuno. Saka mas transparent yung gobyerno kapag parliamentary system, on the spot yung checks and balance. Hindi ngayon, taon ang bibilangin mo, bago mo pa mabuking, nakakakupitan na. Wala na, naitangay na ng buhaya. Kaya nasisira yung lipunan natin. I strongly believe na nasisira ang lipunan natin kung hindi tayo magpapalit ng bulok na sistema. Bulok na yung sistema natin. More than 30 years na. May nangyari ba sa Pilipinas? Naunahan na tayo ng mga kapitbahay natin. Ayaw pa natin magpalit dun sa isang sistema na nakikita naman natin sa mga kapitbahay natin na maayos at gumagana. Bakit ba tayo takot sa change? If you want to know more about constitutional reform, meron akong ginawang buong playlist para pwede nyo panoorin. Tapos bumalik kayo dito, sabihin yung mali yung mga pinagsasabi ko. Or you can simply visit the Correct Movement Facebook page, or pwede nyo bisitahin directly yung Correct Movement website, correctphilippines.org.